Amen. Ito, hawakan mo to. Hawakan mo to. Ganito kababa lang ha. Yung hindi kita yung paa ko. Hindi kita yung paa ko. Pero ang taas na bewang lang. Pero oo nga. Kaya nga. Hindi ganyan ang hawakan ka ng ipapil mo. Para wala kang hawak. Yung yan ganyan. Yung Amen, glory to God. Maraming salamat sa lahat na nakinig, nagkumanta. Salamat kay Sister Charmy na nagalay ng awitin. Natutulog pa ang Diyos by Gary Valenciano. At nagbahagi ng ating maikling testimonya ang ating Pastora Maricel. Ayan. At sa mga nanonood yung nasa Facebook at sa live sa YouTube, God bless you mga nanonood. Patuloy po ninyo supportahan ang ating Facebook. Yan, maraming salamat sa lahat na nakikinig. Nais ko pong basahin ang Biblia in public. Sabi po sa Bible, basahin mo ang aking salita sa publiko o sa mga daan o sa mga lansangan ay dapat maipangaral at maipahagi ang banal na salita ng Diyos. Kaya ito po, lahat po tayo ay makasalanan at lahat tayo ay kailangan ng tagapagligtas. Di tayo maliligtas hanggat di natin tinatanggap na makasalanan tayo. Yan po ang unang step, kailangan natin tanggapin na hindi tayo perfecto. Hindi tayo perfect. Lahat tayo makasalanan. Maging ako man, pastor na ako, makasalanan din po ako. Sabi po sa Biblia, sa Romans chapter 3, verse 23, sabi sa Bible, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat, wala pong exempted. Kaya nga po dumating ang ating Panginoong Diyos na si Jesus dahil wala na pag-asa, wala na, lahat na makasalanan. Ngunit, kahit tayo ay mahina at nagkakasala, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang buhay na walang hanggan ay regalo mula sa ating Diyos. Sabi sa Romans chapter 6 verse 23, nais ko lang po ibahagi. Hindi po ako galit, gusto ko lang pong idiin ang mga salitang ito. Sabi dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang libreng bigay, libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Hallelujah! Walang ibang matibay na patunay o ebidensya ng pag-ibig ng Diyos kundi ang kamatayan lamang ni Kristo sa krus. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Hindi po dapat niyong isipin na kailangan perfecto ka na bago ka lalapit sa Diyos. Bago ka pupunta sa simbahan, kailangan malinis ka na. Hindi! Ang kailangan ng simbahan ay yung mga mahihina, mga kasalanan, yung madudumi ang buhay, dahil yan ang nais ng Diyos na makapunta sa simbahan para makalapit sa Kanya. Hallelujah! Makukuha o matatanggap natin ang kaligtasan ng kaluluwa pag ating sinabi na si Jesus makukuha o matatanggap natin ang kaligtasan ng kaluluwa pag ating sinabi na si Jesus ay ating Panginoon at maniniwala tayo na siya ay namatay para sa atin at muling nabuhay. Sabi sa Romans chapter 10 verse 9 to 10 na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sumasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat itinuturing ng Diyos
sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya ay sumasampalataya, maliligtas siya. Kaya maliligtas po tayo pag tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin ng sumasampalataya, tayo ay naniniwala na siya ay anak ng Diyos, siya ay naparito sa mundo upang tayo ay iligtas. Siya ay namatay sa krus at pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay at umakyat at nasakana ng Ama. Kayo ay sumasampalataya sa Panginoon, kayo ay maliligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus, na tayo ay naligtas dahil sa habag ng Diyos, tayo ay pinapaging banal, pinubos at walang bahid dungis. Sabi sa Romans chapter 10 verse 13, dahil sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Dahil sa matinding pag-ibig at habag ng Diyos, tayo ay dapat nagbabahagi ng mabuting balita sa iba. Hindi sila maniniwala kung hindi tayo magbabahagi ng katotohanan. Kaya po kami nandito, Word of Life Worship Center, Caloocan, kami po ay nagbabahagi dahil kung hindi po ibabahagi ang salita ng Diyos, walang makakaalam at walang maliligtas. Hindi po namin ginagawa ito dahil sariling namin. Ginagawa namin ito dahil ito po ang nais ng ating Panginoong Hesus na aming gawin. Glory to God. Hallelujah. Salamat Panginoon. Ngayon po, sabi po, dito po magtatapos, sabi, sapagkat gayon na lamang, ito po nakasulat sa John 3:16 hanggang 18, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan at parusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. 18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Hindi mo mahahanap ang kaligtasan sa iba. Tayo ay naligtas dahil kay Jesus lamang. Ang habag at libre na regalo ng Diyos na kaligtasan ay matatanggap mo kung nais mo pong sumunod sa aking panalangin. Kung hindi mo man mabanggit sa isip mo, isipin mo ang panalangin ng pagtanggap. Dito na po ako magtatapos. Ako po mauuna, susundin po yung prayer ko. Sabihin niyo po, Panginoon, maraming salamat po sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Inalay mo ang iyong buhay. Ako ay iyong iniligtas. Panginoon, salamat. Ako ay naniniwala. Ako ay sumasampalataya sa iyo, Panginoon. Ako po ay iyong bigyan ng isip, Panginoon. Buksan ang aking spiritual na mata, buksan ang aking spiritual na tenga. Ikaw ay aking marinig. Binubuksan ko po ang aking puso. Pumasok ka, Panginoong Hesus. Ikaw ang maghari sa aking buhay. Sa lahat ng desisyon, sa aking trabaho, sa aking negosyo, ikaw ang mamuna, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa. Ako ay may buhay na walang hanggan. Italago ko ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ako'y ligtas, may buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus, ang pangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen and amen. Salamat po. Tapos na po kami. Gusto ko lang po ipag-pray ang bawat isa. Lord, pagpalain mo po ang lahat na nakapakinig ng salita. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga kapitbahay, sino man ang mga nasa loob ng bahay, sa kwarto na nakakapakinig ng iyong banal na salita, pagpalain mo sila. Magpakilala ka, Panginoon, sa kanila. And welcome po kayo sa aming
samahan niyo po kami, sumama kayo sa amin, manalangin, umawit, sumamba sa iisang Diyos, makapangyarihan sa lahat, ang ating Panginoon. I love you, Lord, at mahal kayo ng Panginoon. Maraming salamat po. God bless.